Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Universe, Holy Spirits, Universe, Angels, Archangels, Elementals. Ayan, okay. So, syempre gusto ko po munang magpasalamat po, no, sa lahat po ng patuloy po na tumatangkilik, nanonood, nakikinig sa atin pong YouTube channel. And papasalamat din po ako sa mga bagong subscribers na dumadami na rin po tayo kahit na po anong awat, ano pong sabotahe ang ginagawa nito mga nag-iispiya sa ating channel. Maraming salamat po. God is with us. Yun po lagi nang iisipin. God is lagi pong nasa tabi po natin. No? Ang Holy Spirit po is lagi nandyan sa atin. Ang Archangels, Ancestors, nandyan po lagi nasa sa atin. Okay, so panatilihin nyo lang po ang kahit po tayo maraming pagsubok na pinagdadaanan na matitindi, still wag po kayong mawawala ng pag-asa. Lagi po tayong may hope. Again, habang may buhay po talaga is may pag-asa. No? Kailangan lang po natin talagang pagtibayin, mas maging matibay po ang faith natin at pananalig natin sa Panginoong Diyos Ama para po tayo laging kalugdan sa ating mga kahilingan, lalong-lalo na po sa paghingi ng proteksyon at sa pagkakaroon po ng magandang pangatawan. Kasi po anuhin niyo po ang pera, no? Kung saan katutak po kung lagi po ang inyong hinihiling puro pera. Pero pinababayad niyo lang naman po ng ospital. Pinababayad niyo lang po na kung ano-ano, no, na hindi naman kayo talaga nagiging masaya. No, kasi may sakit kayo, no, hindi kayo makalakad, mga ganyan. Anuhin niyo po 'yan, no? So, better to share it to others, okay? Now is ang history, ang ano po natin ngayon, ang energy po natin na nakuha ngayon, is parang meron po dito, no, sa inyo po, no, sa mga collectives, no, maybe meron kayong mga napaniginipan na very questionable for you, no, especially po to sa mga siguro mag-asawa or tipong talagang matagal ng in a relationship, but all of a sudden parang nagkaroon kayo ng dreams, no, for some of you nagkaroon ng dreams na like may nabuntisan, may nakakita kayo ng baby, nakita nyo po yung kirida, yung mga ganyan, ano. So, for some of you, may mga ganitong dreams, no? Or merong iba pang mga dreams, no? Or for some of you, andito yung niyayakap ng mga namaalam na mga relatives, like ganyan, mga magulang, mga ganyan, ano. Minsan po napapanaginipan kasi po natin din yan. Pumapasok din po paminsan-minsan. No, so yan po kasi is anuhin po natin, yan po yung bigyan natin ng kasagutan, yung mga ganyan po, no. So alamin po natin yan sa mga cards, no, kung ano po yung nais iparating po sa inyo. So this is just a short video upload or video reading, no, tarot reading. Okay, so let's see kung ano ba yan, kung totoo ba, magkakatotoo ba, or nangyayari na ba yung mga panaginip nyo na yan, ano? And kung ano yung mga ibig sabihin. Okay? Panginoong Hesukristo, Ama, Panginoong Diyos Ama sa langit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, ang mga barahang ito, patungkol po sa nabanggit ko na energy na may issue about babies, mga third party, na napapanaginipan po or iba po mga dreams na nandito na meron ang mga collectives ko, no. So pwede pong kami po inyong samahan ngayong oras na ito para po makapagbigay ako ng kasagutan sa kanila, at kami po inyong iligtas sa anong kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong klase ng karamdaman at tukso. Samahan niyo po kami ngayon. Maraming salamat po. Amen. Okay. Start na po tayo. Okay, so gagamit po tayo ng halos two oracle cards and one tarot. Okay, so start na po tayo. Again, gusto ko po magpasalamat doon sa mga nag-order po ng refill. May mga datihan na po na merong ganitong bote, no? So i-refillan na lang po nila to, no? Hindi na po kailangan bumili pa ng ganitong bote. So i-refillan na lang po nila. Okay, so maraming salamat. Ganun din naman po sa ganito. Meron din po kasi tayong separated na bottle for ganitong bote po, no? Yung pampagaan ng buhay. Okay. Okay, so let's see kung ano ba ang meron.
Okay, so let's see. Move on. Someone is unavailable, a waste of time. So it's over. Okay. So for some of you, no, is sinasabi ng move on na. So yung mga panaginip nyo na yan na about like maybe may pumapasok sa inyo sa isip nyo na like yun nga na gumugulo sa inyo kasi parang siguro ang nangyayari sa inyo ngayon is ang ganda-ganda ng relationship ninyo, okay na uli, back to normal, sweet-sweetan, mga ganyan ano. But all of a sudden, nagkaroon ka ng ganitong dreams, no, na parang gustong sirain uli. Parang napapraning ka ngayon na kung ano ibig sabihin ng mga panaginip mo na yan. And now is na andito yung, kailangan mo na mag-move on. No? It's a waste of time, no, na isipin pa yan, ano, kasi wala namang katotohanan. So maybe, alam mo yon through, kung ano man yung ginagawa mo sa ngayon, is hindi niya maisagawa. I mean, hindi niya masira na ganun-ganun lang. So through dreams ka naman niya ngayon tinitira. For some of you, maybe hindi talaga pala panaginip, no? Yung, lalo na po to sa mga may nasa spiritual awakening na, no? Na talagang hindi to pala pasukin ng mga panaginip. But this time, no, is andito yung may mga pumapasok sa ng mga dreams, pero ginugulo ang utak mo. So through that is andito yung maybe this is part of their rituals, no, na pasukin ang dreams mo para sirain ang buhay mo. Okay? Okay? So, move on lang. Okay? Just move on. Okay? So, let's see kung ano pa. So, yung mga ganyan, huwag kayong padadala ha. Kung meron kayong mga panaginip na parang talagang bothered po kayo, na napapraning na ninyo, magpa-appointment po kayo ng personal reading, no? Nandiyan po sa description box ko ang aking contact details, no? Kung sino po yung gusto magpa-interpret, no? Through cards, no? Sa reading ang mga panaginip ninyo. Ano lang po kayo, email lang po kayo sa aking WhatsApp. Okay? So this is actually medyo makaka-resonate po dito ang air sign, which is ang Libra, Aquarius, and Gemini. Okay? Okay, so what else? But again, this is ano ha, for all zodiacs ha. Okay, so commitment. Things are getting serious. Yes. No, that's why andito na yung getting serious na kayo eh. No, andito na yung ang lalim na ulit ng relasyon ninyo. Okay na kayo eh. No, but then andito na naman yung pumapasok sa utak nyo or nilalason ng utak nyo nitong mangko na to, no, na merong babae or merong anak, may naanakan or merong maybe yung kirida, no, especially po to sa mga nabaklasan na parang iniisip na baka nabuntis, baka mabuntisan, baka naanakan, yung mga ganon, no, but no. It's a big no, no? Move on. No? It's a waste of time, no? To think na may mga ganyan. Kasi, kaya kayo sinisira nitong mangko na to, no? Dahil nga dito sa, meron na kayong very deep, no? I mean, getting serious na kayo this time. Kasi ang dami nyo ng inaayos nyo na nga eh. So, andito yung inaayos nyo na, pero sinisira pa rin kayo nitong taong to. No, itong gumagawa sa inyo. Again, sinasabi ko to palagi, no? Na walang sino man tao ang pwedeng sumira sa relasyon na meron kayo. Dahil si God mismo ang nagtagpo para sa inyo. Okay? So, make a decision, work on inner healing. Yes. That's a challenges eh. Challenges yan talaga yung nangyayari sa inyo. It's a challenge na naman. It's another pagsubok na naman na binibigay sa inyo ni God. Kung makikinig kayo dyan sa mga yan, sa mga bulong, sa mga dreams na pinapasok nito mga demonic entities nito, ng mga mangko na talagang through rituals nila ginagawa to, lalasunin nila ang utak mo. So sa pamamagitan niyan, syempre kukomprontahin mo ang person mo na magagalit ka, magkakaroon na naman ng diskusyonan, hanggang sa, alam mo yon, hanggang sa tatawagin ka ng praning niyan, no, na parang, nagpapaniwala ka sa panaginip mo, ganto ganyan, ganto ganon. Di ba nga ganon? Pero kasi andito na yung talagang, wino-workout niya na rin eh, na magkaayos kayo, maayos yung dating nagawa niyang pagkakamali, no? But then, andito yung, ikaw mismo nag-i-insist, or ikaw mismo yung parang, nagtitrigger kasi siya, kasi may mga ganito kang dreams, no? So, meron mga bumubulong pa rin sa'yo. So, mo, kailangan talaga dito is, yun nga ang sinasabi ko, so lagi mong tawagin ng Panginoon Diyos. Huwag mong hayaang manalo yung mga yan, mga diktador sa mundo ng spiritual. Okay? Okay, so what else? So, ngayon is, he or she is trying to be faithful to you, to be loyal to you, no? So, please, no, move forward, move on, okay? So, now is manifesting, no? So, tell the universe exactly what you want. Yes, actually, this is what you want, eh. Yung talaga magkaroon kayo ng harmonious family, peaceful family,
No, magkaroon ka rin ng peace of mind, magkaroon din kayo ng kasunduan or magkasundo na kayong lahat. Pero ito is binigay na sa ito ng universe eh. But andito yung talagang, alam mo yun, ayaw magpatalo nitong mga maangko na to, no, na talagang sumasabot tayo sa buhay mo, na ayaw niya maging masaya ka, gusto niya magulo buhay mo, gusto niya talagang sirain, no, yung pagmamahal na meron ka sa pamilya mo. Okay, wag kang patatalo, may goodness, no. Patience, just a few more months, good things come to those who wait. Yes. Okay? So, especially po to again, sa mga taong, eto kasi is marami, bakit ko po nakukuha yung mga ganitong energies ngayon? Kasi po, ang dami po nagpapabakla sa akin na nagkaroon po ng third party, na nagkaroon po ng gayuma. So, now is, kaya po parang ang pasok po sa akin lahat ng energy is para to address po sa inyo kung ano po yung mga nangyayari or possible na mangyari sa mga ginagawa po natin na rituals, no, or mga baklasan. So you have to wait patiently, no, kasi in just a few more months, no, good things come to those who wait, no. So kailangan lang po talaga dito is patient, and tinetest din po kayo dito ni God kung hanggang saan po yung pasensya ninyo, and kung deserve nyo po ba talaga na talagang magkaayos pa kayo, no. And maybe siguro kaya lang dito nangyari, no, maybe more on work po kayo, no, more on parang doon kayo nakafocus, no, hindi nyo na naalala ang Panginoon, no, or kung meron man, maybe hindi enough yung pagpe-pray ninyo, yung pakikipag-usap nyo kay God. Okay, so be more kumbaga devoted kay God, no. So someone's got their eyes on you, you are doing your research, no. So andito na ngayon yung nag-i-spy talaga. So may nag-i-spy sa iyo, kaya ganyan na nangyayari sa iyo ngayon, no. So nakikita niya ang saya-saya niyo, nakikita niya siguro sabay kayo laging kumain, siguro madalas din kayo mag-date, madalas kayo mag-happy-happy, madalas na kayong alam niyo yon, sa bed, mga ganyan, So, andito yung, hindi po, ayaw, syempre mga demons yan eh, hindi talaga papatalo yan. So, andito yung talagang gagawa ng way yan para matigil yan at magkaroon ng gulo, no, sa bahay mo, no, mismo sa bahay mo. Para, ngayon kasi ang nabubuhay sa bahay mo is holy. Gusto niyang haluan, no, haluan ng itim, haluan niya ng dark shadows ang bahay mo, no, but hindi to i-allowed ni God. Okay, hindi allow ni God yan, no? So, let God, no? And continue to talk to God. Okay. Okay, pregnancy. Someone is expecting. Okay. So, now is andito yung pregnancy, no? And someone is expecting. Okay. Maybe for some, no? Maybe for some of you is talagang somebody is expecting, no? But, andito naman yung talagang sinasabi na you have to move forward, no? You have to move on, no? Kasi andito yung maybe nagkasala talaga tong partner mo, and andito yung sa hindi sinasadyang pagkakataon, no? Is under naman siya ng love spell or gayuma. So, accidentally is na jaundice etong Kirida, no? So, now is pinakikita ngayon nga doon sa dreams mo. That's why ando siguro nga yung dreams, no, na talagang someone is expected, and maybe someone is talagang andito yung nag-give birth na, no. So maybe talagang yung dreams din na napapanaginipan, I mean sa nakikita mo sa panganaginip mo is maaring totoo, maaring magkatotoo, at maaari ding hindi, no. Depende na lang yan sa paano mo siya i-manifest or paano mo siya i-ignore, yung mga ganon. So kung this is for the future, no, is kailangan parang expected na parang andito na kasi ng mindset mo na parang meron na eh, no, parang meron na, andun ka na sa point na yun, na kasi andun na yung maybe nawalan ka na ng energy, andun na yun, nanlumo ka na naman kasi talagang alam mo sa sarili mo na someone is maybe nag-give birth, or andito yung someone is, pero more on give birth, no. That's why andito nga po tayo ngayon nagre-reading, no, but still na andito yung move on, since this is your first card, no. So now is andito ngayon yung sinasabi na kailangan mo pa rin mag-move on kasi nasa iyo na eh, bumalik na sa iyo eh, no. So nabaklas na yon, but andito nga lang yun, nag-iwan siya ng similya doon sa Kirida, no. Well, yun kasi gusto niya nung gumawa, no, I mean nung Kirida, hindi naman to will ng mo, and lalaki yan syempre or babae yan, ganon. So talagang andun yung times na hindi mawawala talaga yung syempre yung moments na
may sex na involved talaga. So yun nga lang, kamalas-malasan, may nabuo. So this is another problem, no? But ang iisipin nyo na lang po, no, hindi po kasalanan ng bata. Okay? Hindi po kasalanan ng bata yan, kundi kasalanan po nung gumagawa ng mga love spell na yan. Okay? So this is the answer, no? So someone is expecting or someone is giving birth na. Kasi yun po lumabas sa parang yun po yung lumalabas sa energy ko na someone is parang nag-give birth, na nakita si Kirida, mga tipong ganun, no? And etong taong to is they want your money being used. Okay, so etong gumawa na ito, etong nag-expect na ito, no, nag-expecting, no, is a gold digger. So she or he expecting na mapera itong person mo, no? So sorry kasi mali siya mali siya, no? Nagkamali siya doon. Okay? Okay, so let's see. Oh my goodness. Still, no? Andito pa din ang love spell, no? Kasi ito yung ano, no, for some of you, no, is merong love spell, no? Kaya andito yung, ito naman is sa mga tipong labas po to dito sa mga baklasan issue, ha. So this is a love spell na maybe, no, kaya nabuntis nga to is dahil nga nilagyan niya ng gayuma itong person mo. Okay, so this is another reading, no. So kung sino man nakaka-resonate dito is please, no, email ako or chat, no, sa WhatsApp para po if kung gusto niyo po magpa-appointment ng for personal reading. Okay, or private reading. Okay, so etong nag-expect ng pregnancy na to, no, or if someone is expecting is a gold digger and gumagawa siya ng love spell ngayon. I mean, parang hindi siya tumigil hanggat di siya nabubuntis, no? Hanggat di siya nabubuntis, hanggat di siya nagiging preggy, no? Parang ito yung pinaka-trophy niya or pinaka-alas niya once na talagang halimbawa nagamot siya, yung ganon, may alaala, no? May ganon factor. Okay? Okay, so let's see kung ano pa. Okay, so intimacy, sexual chemistry, and reminiscing. Yes, since andito yung love spell, no, still, no, is ikaw pa rin ang hinahanap niya. Kasi kumbaga yung intimacy ninyo, actually it's more deepen, no, compare last mga few months, no. Kasi ngayon nga is andito yung bumabalik siya sa'yo, no, but andito nga yung chemistry nyo kasi is talagang nagbo-boom or meron na ulit na bubuhay na ulit. But andito nga yung actually nire-reminisce niya rin kasi eto naman yung mga tipong tao na still nandoon pa po sa poder nitong gumagawa ng gayuma, no, is nire-reminisce niya yung mga chemistry ninyo, yung mga bonding moments ninyo, yung mga intimate moments ninyo. So yun yung nire-reminisce niya. That was parang ito yung times na halimbawa nag-iisa siya, nagmumuni-muni, then bigla kang papasok sa isip niya. Yung mga ganon, no. But unfortunately, ito pa yung mga tao, no, na nandoon pa sa mga under ng love spell, no. Doon sa mga kirida, mga ganyan. No, so ito pa yung mga hindi pa nakakaalam na merong pwedeng baklasin, no. Pero yung sa mga nabaklas na is ito nga sinasabing first is you have to move on na. Kasi andito na talaga yun, meron na nga kayong deep serious relationship, no. And itong mga reading natin na ngayon, itong simula dito sa gold digger, pregnancy, gold digger, love spell, and intimacy is ito yung mga collective na parang bago lang pumapasok na may involved na pregnancy, no, na bago. Okay? Kumbaga for some of you, no, is nandito talaga na merong nangyayaring ganun, no, na nabuntis, nanganak, yung mga ganun. Yun yung mga hindi pa nakakaalam na meron palang pwedeng way, no, para mabawi uli ang mga
mahal sa buhay through baklasan, through rituals, ganyan. Or maybe for some of you is lumapit po sa iba pero wala pong nangyari. Yung mga ganun po, no? Okay, so for the last card. Okay, they'll be back. Expect to hear from them soon. Yes, 'di ba? So since sinabi ko nga kanina na ito yung mga love spell or gayuma na hindi pa alam na mayroong mga ganyang nagagawang paraan sa spiritual na pwedeng i-baklas, mga ganyan, no, is babalik at babalik po rin to sa inyo. Okay? Just wait for it patiently. Okay? So, parang give yourself time a break, no, para magmuni-muni rin or try to reach out doon sa mga kilala nyo, no, na mga healers na pwede pong kayo matulungan sa mga ganitong kaso, no, sa mga love spell, ganyan. Yun ay kung talagang gusto nyo pong ipaglaban ng mga asa-asawa nyo or partner nyo po sa buhay, no. Okay, so let's see kung ano yung meron dito sa deck na to, no, kung kukonect siya dito sa first deck natin na oracle or iba ang topic or iba po ang ibibigay na mensahe sa atin. Okay, so we have the balance. Okay, so the need for balance and moderation, cooperation and compromise. Wait for the perfect timing. Okay, so we have the balance, no, which is kailangan mo lang talagang parang still, no, yun nga parang kasi kung magmo-move on ka, kailangan balansehin mo na. Hindi na yung po pwedeng parang meron ka lang priority na ganito, like magtutok ka lang dito sa trabaho pero gusto mo mabawi ang husband mo or wife mo pero wala kang ginagawang moves. Hindi ka naman nagdadasal, hindi ka naman nagmamanifest, no, and hindi mo rin naman ito pinagamot, no, so parang ang ginawa mo is just go with the flow, no, so better to take actions and make ano pa rin balance, no, yung ginagawa mo sa buhay. Know your priorities pero kung ganito ng sitwasyon nang nangyayari, parang may kasiraan na sa pamilya, no, kailangan mo i-balance, no, and hanggat kaya, no, ipaglaban. Okay? Piniligaw na naman akong card. Okay, so Knight of Fire. Okay, so about sa Knight of Fire, no, is parang andito yung ano parang andito na yung minsan pumapalo ka na sa parang pagod na, gusto na sumuko, yung mga ganyan na parang gusto ng manahimik, no, na parang gusto ng i-let go, yung mga ganitong kaso, no, parang pagod na, no, madami sa inyo siguro is pagod na, no, kasi lalo na kung ito ipaulit-ulit na ginagawa ng person ninyo, but this time po kasi is under po to ng spell work, kaya meron pong ganito. And andito na talaga yung halos parang ayaw ka na makita, ayaw ka maamoy, no, yung tipong ultimong anino mo ayaw niya makita, yabag ng paa mo ayaw niya maramdaman, marinig, no. So yung mga ganyan po is under spell work po yan. Kasi po the usual po na halimbawa po si lalaki or si babae po is ng bababae o ng lalaki, no, is andito po yung mas sweet po yung mga iyan, kung normal po yan, kung wala pong mga karga yan, kasi ayaw pong pahulin yan hindi po magpapahuli yan. As in, gagawin niya pa rin yung ano niya, responsibility niya sa inyo. Pero pagka yan po is under na po ng spell work yan, andyan na po yung ano, yung magdadabog, maninigaw, magmumura, ayaw ka ng katabi, ayaw ka ng kausap, halos pinandidirihan ka na, no? So yan yung mga sudden changes ng merong karga ng mga spell work or mga mga gayuma, no? But kung halimbawa pong ang mga partners niyo is ang lalambing, na halos parang kala mo totoong parang ayaw ka mawala, tapos ang tindi ng pagseselos, na halos lahat ng kilos mo may pinagseselosan siya, ay nako, ka-angel, anuhin mo na yan na kasi gawain niya. Kaya ganun na lang kanya pagdudahan, ganun kanya pagselosan, at ganun siya kadikit sa'yo. Kasi ayaw niyang mangyari sa kanya yung ginagawa niya sa'yo. Okay? So, yung mga ganun, mga normal yun. Again, pagka ikaw may sapi, ikaw ay may love spell, iba ang treatment. Parang ang tingin niya sa'yo halimaw. Okay? Wait lang, kunin ko lang isang card.
Okay, so let's resume. So we have the 9 of Air. So dito sa 9 of Air, alam mo yung tipong ikaw yung tipong aligaga na naman. Ikaw na naman yung tipong nag-iisip. Ikaw na naman yung tipong parang hindi mapakali sa buhay, no? Kasi nga sa kaiisip, especially kung meron ka mga panaginip nga na ganun, na parang dinadamdam mong maigi. Kasi paano mo mapapatunayan? Panaginip nga yun, no? Bakit naman pumasok sa isip mo yun, hindi mo naman iniisip? No, bakit pumasok sa vision mo? Pumasok sa dreams mo yan, ano? So now is andito yun, syempre, parang ikaw still, no, is andun yung expecting the worst, no? Hindi ka nagpa-positive. Andito yung mas parang nagiging worst yung buhay mo. That's why andito tuloy yung parang halos di ka na naman makatulog, kaiisip, maitim na yung mata mo, yung mga ganun, no? Malalim na yung mata mo, kaiisip. So, andito yung talagang hirap ka matulog dahil dyan sa problema na yun, dahil maybe, no, dyan sa panaginip mo na yan, no? So, leave it all to God, no? Let go, let God. Mahirap, no? Madaling sabihin ng let go, let God, pero talaga pong ando mahirap siya, panindigan, no? Pero kung andito po talaga yung acceptance, no? At andito yung talagang faith nyo kay God, madali po eh. Maglibang po kayo, i-switch nyo po siya, or ano mo siya sa ibang mga gawain, no? Mag-focus ka sa iba, then makakalimutan mo yan yung tindi. Libangin mo, na wag kang magbigay ng wag mo lagyan ng galit yung dibdib mo, kasi magkakaroon ka na naman ng delays, magkakaroon ka na naman ng mga blockages, no, sa dapat na marireceive mo sa everyday. Okay? So we have the Knight of Earth. Since andito talaga yung loyalty mo, yung dedication mo, no, and yung kindness, no, is nandito. That's why andito yung still, no, ang mga guardian angels mo is na andyan na binibigyan ka ng positive thinking na everything will be all right, no, na talagang is in control ang lahat, no. So hindi ka naman pinababayaan nitong mga angels mo na to, dahil alam nila naman kung ano ka at kung ano yung deserve mo. So gagawa rin sila ng way para maging maayos din ang lahat. Okay, so we have the Ace of Earth, no. So andito yung sinasabi na kumbaga mag-focus ka lang, no, mag-focus ka lang kasi yung abundance, no, if meron kang signing of contracts, no, na darating, or maybe meron kang collaboration, or maybe meron kang ina-applyan na matutupad. Matutuloy kung ano man yan, kung may investment kang pinapasok, mga ganyan. So lahat yan is magiging positive naman ang kalalabasan. Okay? And this is about sa mga financial, no? Financial issues yan. About the abundance, no, na papasok sa'yo. Kaya, better na, alam mo yun, i-release mo lang and embrace lagi yung new possibilities, no? Every day, new possibilities sa papasok po sa buhay natin. Okay, so we have the, Page of Fire, no? So now is, andito lang, i-continue mo lang yung pagiging totoo mo sa buhay. Yung pagiging honest, no? Yung parang, wag masyadong dibdibin. I know again, no, na napakadaling sabihin na wag mong dibdibin, i-let go, let God mo yan, no? Alam ko napakadaling sabihin, pero ang hirap po talagang gawin, no? Pero alam nyo po kasi kung halimbawa po talagang kayo is nakikiusap kay God, may response po siya na talagang tutulungan na rin kayo para maging easy ang lahat, maging maayos ang lahat, at maging kampante ka kahit papano. Yung bang hindi talaga, yung hindi papunta sa depression. Parang andun yung sadness, yes, na andoon. But hindi naman totally na parang almost na mapunta ka dun sa gusto mo na magpatiwakal, gusto mo nang iwan ng bahay, lumayas, yung mga hindi naman naaabot sa ganon. No? So, God is there, no, na para ayusin ulit kung ano man yung sumasabotahe sa inyo. Okay? Okay, so let's see. Okay, so Knight of Air. So now is, andito yung kailangan mo talagang mas maging creative, no? Kailangan talagang solusyonan yung mga ganyang problema. Hindi po tayo po pwede magsawalang imik. Hindi po tayo po pwede magkuya-kuya-kuy lang sa isang tabi para lang, alam nyo yun, parang yung sumobra naman yung sinasabi na go with the flow mo.
paano naman maiaayos yan kung hindi ka rin magte-take actions, no? So, ang kailangan mo lang talaga dito is tumawag, no? Sa Panginoong Diyos Ama para tulungan ka sa problemang ito. Not only, for me kasi yun yung pinaka the best solution, ano, na si God po yung lalapitan natin. Huwag na po yung ibang tao. No, kasi po pagkatao na po kausap natin tungkol sa ganito mga usapin, ang dami pong bulong, merong positive, merong negative. No? So, ako po kasi ang katwiran ko sa buhay ko, kung halimbawa kami ay pumasok sa ganitong sitwasyon, no, is hindi ko po ito nilalabas. Mas maigi na po yung bahay lang. Kasi po pagka bahay lang, is andito yung, kung sa family lang, hindi po, kayo rin po kasi makakapag-resolve niyan, hindi po sila. Kasi pagka sa kanila, pumunta ka doon sa friend mo, pumunta ka doon sa ganito mo, kinausap mo ngayon, ichichismis doon sa kabila. Hanggang sa makikita mo parang pinagtitinginan ka na ng tao pag lumabas ka. Kasi parang alam mo yung pinag-usapan na kung anong merong issue sa bahay mo. Yun ang pinaka-hate ko. That's why talagang sinabihan ko mga anak ko kung ano ang problema sa bahay, bahay lang. Walang lalabas. No, kasi walang makakatulong sa inyo kundi tayo lang. Agree ba kayo doon? Diba? Mas okay po yun. So, kailangan lang po dito is kailangan nyo po lagi i-analyze, no, yung mga nangyayari sa buhay. Hindi po tayo pwedeng magpa-dalos-dalos lagi po sa decisions. Okay? So, yan po yung reading natin for today. And, by the way, meron pa pala isa, yung tarot. Okay. So, this is a angel tarot, no? So, let's see. Kukuha lang po tayo ng 3 cards dito. Kuha lang po tayong 3 cards, 3 angels, no? Since may nakita po akong angels kanina na palipad-lipad sa vision, kasi nakatalikod po siya eh. So, let's see. Actually, isa yun, pero kuha po tayo ng 3 cards dito. Kung ano ba yung mensahe niya sa'yo. Okay, so we have 2 cards. Okay, so we have Chaukia and Lehaiya. Okay, so this is this is a reconciliation, angel of reconciliation. This is a temperance, no, for tarot. So this is reconciliation na kumbaga andito yung lahat po nagbigay ng kung na-offend kayo ng mga karamihan or na-offend kayo nitong person mo, no, is andito talaga yung gagawa siya ng way. Or kung dito man talagang ito is na-attract sa ibang babae or sa ibang lalaki, andito rin po yung makikipag-reconcile sa inyo. Talagang mag-a-ask din to ng apology or magte-take action para maibalik yung dating sigla ng relasyon ninyo. And for the King of Pentacles or with the Angel Lahiya, is andito naman yung, kumbaga, mas gusto niya na, alam mo yon, mas maging kalmado ang lahat. Parang in the diplomatic way, ito yung gusto ni Angel na makuha mo, no? Na ibinibigay niya sa'yo is yung maging kalmado ka. Every time na nagkakaroon ka ng anger, na nagkakaroon ka ng galit, inis, andun yung siya mismo is ang nagpapakalma sa'yo, no? So, andito kasi yung gusto niya ng peace, no? Peace and harmony sa family mo. So, ito yung angel na nakita ko sa vision na binabantayan ka or pinapakalma ka, no? I saw this angel na talagang andun yung parang sinesave ka niya na nililift up ka niya, no, para maging okay ka. Okay? So, what else? Last card po, please. Thank you. Oops. Rehael. So, bumaba pong 2 cards. Rehael and Momiya. Okay, wow. Wow. So, alam nyo, itong si Angel Rehael, no, is forgiving God, no? So, andito yung parang kailangan mong isubmit, no, is yung love, no? Kasi ito yung nakaka-cure talaga ng sakit. Yes, honestly, no? Pagka kayo po is punong-puno ng love, iba po iba po manggamot yung pagkagaling po talaga sa puso. Ang bilis pong makagaling. Love po spread mo sa lahat. Lahat po magiging peace. Lahat po is panatag, no? Lahat po is masaya, no? Kaya po si Jesus Christ is talagang ito ang pinairal niya, puso, no? Puso talaga. Okay? And it gives long life talaga pagka ikaw is talagang nagmahal. Kasi happy ka nun maganda energy mo, lahat.
no? So better to give it to others, no? Share it to others, no? In love. Okay, now is Mumia, no? Angel Mumia is a death card, no? So this is God, the end of the universe. Okay, so this is the endings and rebirth, no? Influences health and longevity. So andito yung sinasabi na kumbaga kung ano man yung pinagdadaanan nyo. Since that's the last card, no? Thank you, Holy Spirit. Thank you, God, for this reading. Okay, so since yun nga, no, na talagang andito yung, ang dami po mo pa rin iniisip, ang dami pa rin gumugulo sa utak mo, my goodness, stop it. Okay? Stop it, move on, move forward, no? And mag-focus ka sa family mo, mag-focus ka dito sa person mo na minsang nagkamali or madalas nagkamali, but this time around, this is the end, no? Ito na yung endings and rebirth, no, ng relasyon na meron kayo, ng family na meron kayo, na magkakaroon kayo ng happy life. Okay? So, ito na yon. Please, no, please, stop it. Huwag kang paranoid. No, stop it. Okay? Lusawin mo yan. No? Ngayon, sa nagsasuffer po na bago dito, na meron nga po mga love spell na karga, and talagang andito yung nagpakita sa inyo na meron nabuntis o nanganak ang mga inyong mga partner, is andito yung nagpa-personal reading po kayo. Again, this is a collective reading, ha? And for some of you, yun nga, naka-move on na and okay na, andito din naman yung nasa malalim na kayong sitwasyon. But then, andito nga po yung pinapasok po kayo, no, ng mga demonic entities, no, and andito yung nilalason po yung panaginip nyo or yung isip ninyo na pag-isipan ulit na masama itong nagbabago yung person. My goodness, please, huwag kayong magpatalo. Okay? Pumunta kayo sa simbahan or magtiri kayo ng kandila sa altar, pray for them. Pray for those who persons na nagka-curse sa inyo, nagre-ritual sa inyo, na gumagawa ng black magic, na Diyos ko po, paliwanagin ang isip at tigilan na po kayo. Okay? So, yan po yung reading natin for today, and I hope marami po ang naka-resonate, no? And kung sino po yung gusto na magpa-appointment, then andyan lang po sa description box ang aking number, contact details, no? Through WhatsApp po tayo. Again, WhatsApp po. Mag-download po kayo ng WhatsApp. Okay? Wala po tayong messenger. Everyday ko po yan ina-announce. Okay, so healing na po tayo. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless us all. Bye!